nung bata tayo, madalas natin marinig yung mga kwento, nung mga sanggol pa, sinasabi ng ating mga ina, hindi kita mapadapuan sa langaw, sa lamok, di ba? Yung mga anak-anak natin, hindi natin pinababayaan. Makagat ng lamok yan, o madapuan ng anumang insekto. Napakaraming kwento ang narinig natin ng sakripisyo, yung pag-aaruga, at yung mga kasiyahan. No? There's pain, there's joy, no? There's suffering sa likod ng pagiging ina. Pero sa hapong ito, mga kapatid, ay masasaksihan natin ang isang ina na kaiba ng kanyang istorya. At maaaring hindi nyo pa ito narinig, no? Kahit yung ilan sa atin na matatagal na sa church, no? I assume, no? Na marami sa inyo hindi kilala itong nanay na pag-aaralan natin ngayong hapon na ito. So brothers and sisters, I would like you to open your Bibles on the book of 2 Samuel, chapter 21, verses 1 to 14. Now, 2 Samuel 21, 1 to 14. Medyo mahaba po ito at hindi na po natin babasahin. We will discuss it along the way. Pero yung pong ating focus verse ay doon sa verse 10. At ito po yung sinasabi. Pagkatapos, si Rispa. Yan. Sino nakakakilala kay Rispa? Taas ang kamay. Honestly, Rispa. Parang wala, ano. Ngayon nyo lang siguro marinig tong kwentong to. No? So si Rispa na anak ni Aya ay kumuha ng tela ng pagaspan at inilatag iyon sa ibabaw ng isang bato. Nanatili siya roon mula sa pasimula ng pag-ani hanggang bumuhos ang ulan mula sa langit. Hindi niya hinayaang lapitan ng mga ibon sa araw o ng mga hayop sa gabi ang bangkay ng kanyang mga anak. Tayo po ay sumanggaling yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, muli po maraming salamat sa pag-ibig niyo sa bawat isa sa amin at sa buhay ng aming mga ina na naririto ngayon. Salamat po sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pag-aaruga at tunay nga Panginoon na sila po ay regalo sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, sa aming pag-ibig at nawa, Panginoon, makita namin ang aming kalagayan. Makita namin, Panginoon, ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na buhay. At muli po, maraming salamat po na ang bawat isang ina na narito ay patuloy niyong binibigyan ng isang puso, ng isang ina na merong paninindigan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong Santong Espiritu. Amen. So brothers and sisters, Rispa, no? Kahit ako nung bata, no, lumaki ako sa church, hindi ko narinig talaga yung pangalang Rispa, no, doon sa mga kwento na pag-aaralan. No? At ngayong hapon ito ay babalikan natin, no, yung sa panahon ni Haring David. No? Nung isang araw lang, nandun ako sa bahay ni Brother Lee, sabi ko, napanood niyo ba yung alam niyo ba yung House of David? So, ito ay isang inspiration din, no? Kasi yun yung pinanonood namin ni Sandy, yung House of David. No? Maganda po yung palabas na ito, no? Sa mga mayroong Netflix, sa mga may internet po. No? Check niyo po ito, House of David. No? So, ang storya natin ay nangyari sa panahon ni Haring David. No? So mga kapatid, ang pagbubulay po natin, bibigyan po natin ng background. No? Paano natin makikita yung senaryo nung sa verse 10. No? So doon po sa mga panahon ito, ang bayan po ng Israel ay dumanas ng matinding tagtuyot. No? Na halos 3 taon po ay hindi talaga umulan. At alam naman
nung unang panahon, kung maaalala nyo, nung sinakop kung pumasok na ang mga Israelita sa Canaan, no? Sino yung nakapasok sa Canaan? Si Moses o si Joshua? Ha? Sino? Joshua. No, wala na po si Moses, patay na siya. No? Tandaan niyo, si Moses hindi siya nakapasok sa lupang pangako. No? At nung sila kinonquer nila yung Canaan, siyempre may mga tao doon. No? So, yung mga Jesuita, isa sila sa mga ethnic group doon. At nagkaroon ng kasunduan na nag-surrender sila kay Joshua at kami magsusurrender, hindi kami lalaban sa gera, pero proteksyonan nyo kami. No. So, ang nangyari, itong mga Jebusites dito, kakautan yung pagbigkas, no? Naging citizen na rin nila. Sa madaling salita, namuhay silang kasama, no, ng mga Israelita. Pero nung panahon ni Haring Saul, hindi po ipinaliwanag ng Biblia kung bakit gano'n na lamang yung galing ni Haring Saul sa mga Jubita na to. Ito ay pinarusahan niya at talagang gusto niya ubusin ang lahi. No? So, nung si Haring David na, ang nakaupo ngayon, eto, nagkaroon ng matinding tagbilon. So, nung yun nga, sabi natin, ito yung kasalanan pagbabayaran nyo. No? Kasi si Haring Saul, marami siyang pinapatay ng Jebusites, no? Jubita. No? So, ano ngayon yung kabayaran? No? Nung kinumplot ngayon ni David, itong yung mga Jubita na to, sabi niya, ano gusto nyo mangyari? Kasi ang sabi ng Diyos, may kasalanan sa inyo si Haring Saul. Hindi sila nagpumayag. Ang sabi, hindi mababayaran ng pera, ng ginto, ng pilak, yung ginawa sa amin ni Haring Saul. Ang gusto namin, bitayin. No? Bitayin ang pitong mga anak niya. No? Yung descendants niya. So, yung pong sinabi natin dito, kasama sa dalawang anak nitong si Rispa. No? Kasi ito yung kailangan eh. No? So, yung dalawa doon, anak ni Rispa. So, yun po yung sinabi dito. So, yun po yung naging deal. No? Bitayin nyo yung pitong mga descendant nitong si Haring Saul. Yun yung kondisyon. So, ang nangyari po dito, yung dalawang anak ni Rispa na si Armoni at Mephibosheth. No? Hirap ng mga pangalan. Buti na lang, di tayo nabuhay ng araw. No? Mephibosheth. No? Itong si Mephibosheth, alam nyo ba, ito, may kapangalan to. No? Hindi po ito yung anak ni Jonathan. Kilala si Jonathan na anak ni Haring Saul? Si Jonathan yung best friend, di ba? Best friend niya si David. No? So, close na close. Alam nyo ba, buhay pa. Buhay pa itong anak ni Jonathan. So, kung mayroong dapat patayin, di ba, na mas malapit kay Saul, yung ako mismo. Kasi itong si Rispa, concubine lamang po ito ni Haring Saul. No? Kung sa isa naman ito sa maraming asawa ng hari. No? Pero dahil sa pagmamahal nitong si David kay Jonathan, itong si Mephibosheth na anak ni Jonathan, hindi niya sinama. At para makumpleto yung pito, itong anak ni Rispa ang kumumpleto. No? So nakita niya na yung ano natin. So dito po yung ating background. No? So doon sa first 10, nakita nyo, binitay na. No? Nakabitay na. So yung pagbibitay ko na ito sa bundok ginagawa, alam naman natin yun. At maraming nakakakita. So imagine niyo yung binitay na yun, hindi po yung inalis. No? Hinayaan sila nakabitay doon. Hanggang sila ay maagnas, hanggang sila ay kainin ng mga kung ano-ano, yung mga hayop, yung mga ibon. Kaya, kung babalikan natin yung verse 10 mismo, di ba? Ang sabi doon, naglagay siya ng telang magaspang, nililakad sa ibabaw ng bato, na natili siya roon mula pasimula ng ani hanggang ulan mula sa langit.
scenario nito kung i-imagine niyo. No? Kanina, doon sa introduction natin, yung langaw nga eh. Di ba, buhay na buhay yung anak mo, ayaw mo padapuan. Samantalang ito, mga kapatid, imagine nyo, yung dalawang anak mo, nakabitin, patay, walang buhay. Babantayan mo siya para dapuan o kainin ng mga ibon. So, napakasakit po ng pangyayari ito, mga kapatid. No? At ano po yung makukuha nating aral dito? At dito po papasok yung ating pagmumulay-mulay. May mga aral po tayo na makukuha sa buhay ni Rispa. Una, ang tunay na pag-ibig ng ina ay hindi natitinan. No? Nakita po natin, mga kapatid, wala nang buhay. Diba? Sino po sa atin ang makakagawa nito na total patay naman na, hayaan na lang natin. Pero dito po nakita natin, mga kapatid, na hindi po natinag si Rispa. Kahit patay na yung kanyang mga anak, hindi niya po iniwan. At ginawa niya yung tungkulin niya bilang isang ina. Hindi siya nag-iwan at yung kanya pong pag-ibig ay hindi nagmaliw. Hindi po pansamantala o hindi habang buhay. Hindi habang buhay yung mga anak, no? Habang buhay siya, mamahalin niya yung kanyang mga anak. So nakita po natin yung matinding pag-ibig ng isang ina. Ang pangalawa po, ang pananampalataya at sakripisyo ay mayroong gantimpala. So in verse 14 po, tingnan niyo po yung inyong mga Biblia kasi in verse 14, ang sabi po doon, hindi po humingi ng kapalit itong si Rispa at tahimik lamang siya. At mind you, brothers and sisters, itong araw po, kapag mayroong mga pinatay, hindi po yun pwedeng galawin. Bawa, sabihin nyo, oy, baka pastor, pwede namang ibaba yung mga bangkay na nakabitin. Hindi po pwede, kung hindi, mapapatay na din. So, si Rispa po, tahimik lamang siya doon. Nandun lamang siya. Nagtiis siya at nagbantay. Pero doon po sa verse 14, nakita po natin doon na si Haring David, dahil sa kanyang sakripisyo, ay ipinagputos na magkaroon ng marangal na paglilibingan yung mga anak niya. So, mind you, brothers and sisters, alam niyo ba kung gaano katagal naghintay itong si Rispa doon na hindi umalis? Ang sabi po ng mga pag-aaral, mula po ito doon sa pag-aani ng bati, no? Hanggang sa nagtagulan. So, ang sabi po doon sa mga commentaries, umabot po ito ng almost 6 months. Imagine nyo nagbigay pa nga sila ng mga dates ng buwan, from April to October. Imagine nyo, nandun siya. Maaaring sa loob ng 6 na buwan na yun, naagnas na talaga ng bangkay, di ba? Nandun lang sa open. Pero yung agnas na yun, yung decay na yun, wala pong nakadapo na mga ibon doon. Talagang hindi natin alam. Pero imagine nyo na lang, use your imagination, mga kapatid. Binubulas niya siguro. Sa gabi, nagbabantay siya kasi araw at gabi. Sa loob ng mahabang panahon, hindi siya umalis doon. At malamang, nakabalitaan yun, di ba? Pag gano'n naman, nababalitaan. At yun po nakarating kay Haring David. At dahil po sa ginawa ni Rispa, alam niyo ba, pati yung bangkay ni Haring Saul. Alam niyo ba nung mga panahon na ito, yung bangkay ni Haring Saul at yung bangkay ni Jonathan, hindi pa rin maayos ang libing. No? Dahil namatay sila sa battlefield. So, nung pong mga panahon yung pinagather ni David, yung bangkay, yung mga buto ni Saul, yung buto ni Jonathan, tapos lahat ng itong 7 na ito na binitay, lahat po ito ay pinagsama-sama. At inilibing po na kasama yung tatay ni Saul na si Kish. No? Doon po sila inilibing sa Sela sa Judah. No? At ito po ay parte ng tribo ng Benjamin.
David nga, di ba, descendants, no? Si Jesus Christ from the tribe of Judah. So, dahil po sa ginawa ng Ispa na ito, ay binigyan ng marangal na libing ni Haring David at sinama sila doon sa kinalilibingan ni Kish, no? Yung tatay ni Haring Saul. So, mga kapatid, yung pangatlo kung makikita natin dito, ang hustisya ng tao ay tago. Pero ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Maaari kong naging bahagi si Rispa ng hindi magandang pagkakataon. Hindi po niya pinili na mangyari sa kanyang mga anak ito at naging kabayaran. Imagine yung deal, no? Malalakas yung mga anak mo para lang matapos yung tagutong, matapos yung matinding tagbiyot, mapanatag itong mga jubita na to, binuhis niya. No? Wala siyang nagawa kung hindi hayaan na lamang na mamatay ang kanyang mga anak. Pero mga kapatid, sa huli, isa po itong katibayan na ang Diyos po ay tunay na tumutugon sa mga sakripisyo at katapatan. Hindi po baliwala, hindi po nababaliwala ang lahat ng sakripisyo sa mata ng ating Diyos. Kaya ng mga kapatid, sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, ano po yung mga makikita natin mga aplikasyon nito, mga kapatid? Una, para sa isang ina, dapat po ang isang ina ay hindi makitaan ng pagsuko. Hindi sumusuko, may pusong hindi sumusuko, hindi po niya hahayaan na mawalan siya ng pag-asa. Maaari po na tayo ay mayroong mga anak, na sabihin natin matitigas sa ulo. Meron tayong mga anak na sabihin natin na talagang pasaway. Pero bilang mga ina, nakita po natin dito na dapat po tayo ay hindi nawawala ng pag-asa. Patuloy natin silang ipanalangin, patuloy tayong magbantay, patuloy tayong magturo, patuloy tayong magmahal. Dahil mga kapatid, tulad po ng ating istorya, hindi po nababaliwala ang mga sakripisyo. So pangalawa po para sa ating buong pamilya, ano yung makukuha natin aral dito, mga kapatid? Kilalanin po natin ang sakripisyo ng mga ina. Minsan kasi nababaliwala po yung ating mga ina kasi tahimik lamang sila. Marami silang mga ginagawa na nababaliwala. Tulad po nung sinabi natin, hindi alam ng mga anak kung gano'ng karaming ibon o mababangis na hayop ang gustong lumaba doon sa bangkay ng mga anak. Ganun din po yan, mga kapatid. Hindi natin alam bilang anak kung gaano kahirap ang mga tinitiis ng ating mga ina. Minsan kahit pagod na pagod niya galing sa trabaho, hindi yan nagre-reklamo, pahimik lang, di ba? Marami silang ginagawa na para maproteksyonan tayo, mga kapatid. Pero dapat po makita natin dito yung kanilang pagsasakripisyo. Yung pangatlo, mga kapatid, sa atin bilang mananampalataya, na dapat po magkaroon tayo ng panindigan. Ang problema ng maraming mga churches, ang maraming mga mananampalataya ngayon, mga kapatid, ay nawawala na ang panindigan. Nagkakaroon na ng mga kompromiso. And it's sad to say na marami. At hindi po accepted ang ating church dito. Minsan po ay hindi po nakikita agad ng mundo. Minsan kasi kaya hindi naninindigan ay iniisip agad yung sasabihin ng tao. O kaya naman
Ayoko nang gawin ito. Kasi wala namang akong mapapala. Wala namang makakapansin sa akin. Wala namang mababago. Diba? Minsan ganun eh. Ano yun? Okay lang yan. Hayaan na lang natin kasi hindi naman mababago. Pero mga kapatid, tandaan po natin, meron po tayong Diyos na nakakakita ng lahat. Amen? Dapat po sa panahon na tayo ay nag-iisa, sa panahon na walang nakakakita, lalo po natin gawin ang tama. Dahil ang Diyos ang siyang nakakakita sa atin. So mga kapatid, tulad po ni Rispa, darating ang araw na kikilalanin ng langit ang ating sakripisyo at ang ating pananampalataya. Amen? Kasi nakita natin doon talaga, hopeless, imagine. Napakahirap po ng dinanas nitong si Rispa. So brothers and sisters, ang kwento po ng isang ina na tulad ni Rispa, tahimik, ngunit makapangyarihang paalala sa atin na ang pag-ibig ng isang ina ay isang larawan ng tapat at walang sawang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito nakabase sa kasalukuyang kalagayan kung hindi sa tipan ng puso. Nawa mga kapatid ay matutunan natin pahalagahan ang mga taong tulad ni Rispa. Tahimik pero tapat, simpleng ina pero bayani sa mata ng Diyos. At higit sa lahat mga kapatid, ang hindi matitinag na pag-ibig ng isang ina ay taglay-taglay niya. Muli po, mga kapatid, ito po ang mensahe sa atin ng Diyos sa hapong ito, sa Mother's Day. Nawa po patuloy tayong magkaroon ng paninindigan sa ating paggawa ng mabuti, sa ating pananampalataya sa Diyos, sa ating pag-ibig sa ating mga anak. Patuloy natin itaguyod ang puso ng isang ina na marunong manindigan. Sa Diyos po ang papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.